Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 126. Umiti si Senior Zimmer, lumiwanag ang kanyang mga mata. Mandy, alam kong nagkamali kami at galit ka sa amin. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi namin pagtitiwala sa iyo noon. Sean, Zach, lumapit kayo at humingi ng tawad kay Mandy. Awkward na nagkatinginan sa isa't isa sina Sean at Zach Zimmer. Sanay na silang yumuko ang mga tao sa kanila, talagang mahirap para sa kanila ang parehong humingi ng tawad kay Mandy, ang outcast ng pamilya. Ang kaso ay, wala silang pagpipilian kundi gawin yon. Huminga ng malalim si Zach habang humarap siya kay Mandy. Saka siya bahagyang yumuko at humingi ng tawad. Mandy, sa pagkakataong ito ay kasalanan ko ang bulong ito. Patawarin mo sana ako. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha niya habang nakayuko siya, ngunit naitago niya ito para hindi makita ng iba. Sa kabilang banda, nakangisi na parang isang Cheshire Cat si Sean Zimmer at sinabi, Mandy, ngayong humingi na ng tawad si Zach, bilang tito mo ay humihingi rin ako ng tawad. Nangangako akong hindi na mauulit ang bagay na iyon. Maaari mo bang bisitahin ang York Enterprise para sa aking kapakanan? Para sa kapakanan mo? Mula sa madla, nagprotestang sumigaw si Lillian Yates. Isa siyang dominanteng tao palagi, at pinipigilan niya ang kanyang galit mula pa noong inagaw ang investment na nakuha ni Mandy. Ngayon, sinamantala niya ang pagkakataong ilabas ang kanyang galit at sama ng loob. Binobola niyo si Mandy kapag kailangan niyo siya, at palalayasin siya kapag hindi na. Sino kayo sa inaakala niyo? Ginawa ang gusto niyo kahit kailan niyo gustuhin. Lillian, problema ito na pwedeng bumago sa kapalaran ng mga Zimmer. Sa palagay mo ba mamumuhay ka pa ng marangya kung sakaling malugi ang pamilya natin? Sagot ni Sean Zimmer, nang marinig ang salitang nalugi, bahagyang nanginig si Lillian. Mula noon ay palagi siyang namuhay bilang isang babaeng may pribilehyo. Hindi niya kayang isipin ang buhay kapag naghirap na siya. Matapos isipin nito, bahagyang nagbago ang kanyang ugali. Nag-alangan siyang tumingin kay Mandy, bakit hindi ka tumulong sa pagkakataong ito? Ma, hindi sa ayaw kong tumulong, maliit ang tsansang magtagumpay ako. Pinadyak ni Mandy ang kanyang mga paa sa sahig sa pagkadismaya. Hindi ito simpleng bagay, kung nabibigo siya, ang sisi at responsibilidad ay sa kanya lahat mapupunta. Sinusubukan lang ni Zach Zimmer na maghanap ng scapegoat para mabaling kay Mandy ang sisi sa mga kasalanang ginawa niya. Mandy, alam kong galit ka pa rin sa akin sa nangyari dati. Sa simula pa lang, sa iyo dapat ang kontrata, kasalanan naming pareho ni Zach na hinayaan ko siyang sirain ang plano. Pagkatapos ay biglang inanunsyo ni Senior Zimmer, bakit hindi natin ito gawin? Mandy, bagaman hindi kita kayang gawing general manager, nangangako ako sa harap ng lahat na nandito ngayon na ibibigay ko ang posisyon ng project manager ng shopping center. Ikaw ang mamamahala sa buong proyekto, ayos ba yon? Lolo, hindi mapigilan ni Zach Zimmer na magprotesta. Ang posisyon ng project manager ay ang may pinakamataas na kapangyarihan. Kung tatanggapin ito ni Mandy, tiyak na wala kahit maliit na tsansa ang iba para manipulahin ang kumita ng pera mula sa proyekto. Manahimik ka, sigaw ni Senior Zimmer, Mandy, ito na ang kaya kong ibigay sa iyo. Bakit hindi mo pag-isipan ito? Bagaman nag-aalangan pa siya, yumuko lang si Mandy at bahagyang tumango. Ang project manager ang isa sa may pinakamahalagang tungkulin, ang halos kasing importante ng chief manager. Kita ang sinseridad at pagiging seryoso ni Senior Zimmer dahil handa siyang ipasa kay Mandy ang posisyon. Nang makita niya sa wakas na pumayag na si Mandy, napabuntong hininga si Senior Zimmer. Wala nang mas importante pa kaysa sa buhay ng mga negosyo ng mga Zimmer ngayon. Mawawala sa kanila ang lahat kapag mawawala ang investment mula sa York Enterprise. Dagdag pa ni Senior Zimmer, ano, may tutol ba dito? Hindi kami tutol. Pinanganak para maging project manager si Mandy, sa tingin namin, kaya at nagagawa niyang resolbahin ang problema. Magagawa niya ulit ito sa pagkakataong ito. Totoo iyan, si Mandy ngayon ang makakasahip sa ating lahat. Mandy, ilalagay namin sa iyo ang buhay naming lahat sa oras na ito. Matapos na tuluyang pumayag si Mandy, masyado silang naging masaya at mag-isip ng anumang bagay sa ngayon.
Ang tanging magagawa nila ay paulanan siya ng walang katapusang mga papuri at pasasalamat. Itong hapon, dumating si Mandy sa main entrance ng York Enterprise, at tila may bakas ng alinlangan sa kanyang mukha. Wala siyang oras para sayangin pa, pagkatapos ng isang simpleng pagpaparehistro. Magalang na dinala ng front desk worker si Mandy sa waiting room. Matapos ang ilang sandali, hindi pa rin niya nakikita si Wendy Sorrell, kahit kinakabahan at takot siya, hindi siya nang ahas na madaliin ang mga tao doon para puntahan at makipagkita sa kanya. Sa opisina ng CEO, sumilip si Harvey York mula sa mga dokumentong nasa desk niya para tingnan. Sa sandaling yun ay hindi agad napansin ni Harvey York, na nasa harap niya ang magandang si Wendy Sorrell, na nakasuot ng office attire. Ngumiti siya, "Anong meron, Miss Sorrell?" Kabanata 127. Sir, nandito ulit ang asawa mo. Palagay ko ay tungkol ito sa investment kaya siya ay naparito. Anong dapat nating gawin? Sa pagkakataong ito, hindi talaga alam ni Wendy Sorrell kung ano ang gagawin sa mga sandaling yon. Kung si Zack Zimmer ulit yun, pwede niyang palayasin ito ng walang problema. Subalit, masyadong espesyal sa kanya ang pagkakakilanlan ni Mandy para gawan niya ng kalokohan ito. Oh, siya ulit, nag-isip sandali si Harvey York at agad na naintindihan ang sitwasyon. Ang isang tusong taong tulad ni Senior Zimmer ay alam agad ang magiging solusyon dito. Dahil malulugi ang mga Zimmer kapag nawala ang partnership nila sa York Enterprise. Agad na pumasok sa isipan niya ang mukha ni Mandy Zimmer. Bahagyang nanlambot si Harvey York at sinabi, "Kung gayon, sa pagkakataon na ito, ibibigay natin sa kanila ang investment fund na $50 million. Ha? Hindi makapaniwala si Wendy Sorrell sa kanyang narinig. Magiging katulad ng dati ang kontrata, dagdag pa ni Harvey York. Kung may gagawin ulit na kalokohan ang mga Zimmer, mapupunta na sa atin agad ang lupaing yon. Naunawaan ni Wendy ang sitwasyon, matalino ang CEO, sa pamamagitan ng paglalagay ng malaking halaga ng investment fund sa mga Zimmer. Tiyak na magiging puppet niya ang mga ito sa business industry. So, papapirmahin ko na ba siya ng kontrata ngayon, sir? Maingat na nagtanong si Wendy Sorrell, kalmadong sumagot si Harvey York, "Kailangan ko pa bang sabihin kung paano ito gagawin?" "Tanggihan mo muna siya, medyo pakabahin mo ng kaunti ang asawa ko. Mag-atubili kang pirmahan ang form sa huling araw." "Okay po," bahagyang yumuko si Wendy at mabilis na umalis ng kwarto. Hindi siya nang ahas na paghintayin pa ng matagal si Mandy Zimmer. "Ah, ikaw pala, Miss Mandy." Nang pumasok sa waiting room si Wendy Sorrell, umiti siya at sinabi, "Maari ko bang malaman kung bakit naparito ka ngayon?" Hindi makapaniwala si Mandy Zimmer kung gaano kabilis na nakipagkita sa kanya si Wendy Sorrell. Agad siyang tumayo at sinabi, "Miss Sorrell, tungkol pa rin ito sa issue ng investment. Huling beses tayong nagkita, pinag-usapan natin ang tungkol sa collaboration para sa shopping center ng mga Zimmer, di ba?" Iniisip ko kung pinutol siya sa pagsasalita ni Wendy Sorrell. "Miss Mandy, hindi sa ayaw kitang tulungan, pero alam na alam mo kung ano ang ginawa ng pamilya Zimmer mo. Hindi lang nilandi ni Zack Zimmer ang aming front desk lady at ako, pero ang kapal din ng mukha niyang harasin din si Secretary Miss Xavier. Hindi ko alam kung tatawagin ko siyang daring o sadyang tanga lang siya." Bunguntong hininga si Mandy Zimmer, "Miss Sorrell, ganoon talaga kumilos ang mayamang tagapagmana, huwag mo na siya sanang isipin." Malinaw na sinabi ni Wendy Sorrell, "Isipin. Sa huli ako'y ipinanganak lamang sa ilalim ng mababang pamilya. Paano ako maglalakas loob na isipin kung paano nagpakatanga kayong mga mayayamang tagapagmana? Anyway, normal lang ang maghabol sa mga babae. Kung galit na galit ako sa pamilya Zimmer, dahil lang sa nag-propose sa akin si Zack Zimmer, hindi ako nakatayo dito sa harap mo ngayon." Sa mga sinabi ni Wendy Sorrell, nagpasalamat si Mandy Zimmer, at nagpatuloy, "Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Miss Sorrell, at handa kang isantabi ang insidenteng iyon, Miss Sorrell. Posible pa ba nating ipagpatuloy ang partnership na napag-usapan natin noong nakaraan? Kaming mga Zimmer ay sasang-ayon kahit na ang mga terms ay tulad ng dati." Bunguntong hininga si Wendy at sandaling nag-isip, "Miss Zimmer, alam kong maayos kang kausap mula pa noong una tayong nagkita. Kung kaya hindi ko sinubukang samantalahin ang kontrata niyo dati. Ang CEO mismo ang gumawa ng mga terms na nakapaloob sa kontrata,
at wala ako sa posisyon para gumawa ng anumang bagay pa. Sana maintindihan mo ito, naiintindihan ko, sagot ni Mandy na medyo may malungkot na mga ngiti sa kanyang mga mata. Mabuti kung ganoon, hindi itinago ni Wendy ang kanyang kasiyahan. Miss Mandy, hanga ako sa iyo bilang isang tao, interesado din ako sa lupa ng mga Zimmer kaso, patuloy kayong mga Zimmer sa paggawa ng gulo at pagsubok sa pasensya ng CEO namin. Sa totoo lang, hindi malaking isyu ang landiin si Miss Xavier. Ang pinakamalaking problema ngayon ay inayos na namin ang kontrata. Sinusubukan yung amyendahan ito, hindi nyo naiginalang ang kumpanya namin pati na rin ang aming CEO. Kakaupo lang ng CEO namin sa kumpanya, ginagambala nyo ang kapayapaan ng isip niya sa pamamagitan ng isang maliit na proyektong tulad nito. Wala na akong magagawa kung ayaw na muna ng CEO namin na mga invest sa proyektong ito. Iyon lang, kung wala ng iba, babalik na ako sa trabaho ko, Miss Zimmer. Umiti si Wendy Sorrell at tumalikod para umalis, habang gumagawa ng ingay ang kanyang takong sa sahig. Sa waiting room, sobrang nainis si Mandy Zimmer, pasaway talaga si Zack Zimmer, ako ang naiipit dito sa sitwasyong ito, alam niya dapat mismo sa sarili niya na wala siyang tsansang magtagumpay, pero naramdaman ni Mandy na okay si Wendy Sorrell sa kanya, marahil ay malulutas pa rin ang problema, mag-isip tayo ng solusyon pagka-uwi. Habang nagbuntong hininga siya, tumalikod si Mandy at saka umalis, hindi makakatulong sa kanya kung mananatili pa siya dito. Kabanata 128. Sa opisina ng CEO, habang nakatitig sa screen at parehong nasa likuran ang kanyang mga kamay, tumawa si Harvey. Ang galing ni Wendy Sorrell dito, pagdating ng panahon, dapat ko siyang i-promote bilang General Manager. Si Yvonne Xavier, na nakababa ang kanyang buhok, ay nakatayo sa tabi niya. Sa mga salita ni Harvey, hinawi niya ang kanyang buhok papunta sa likod ng kanyang tenga at marahan siyang sumagot, "Oo." Pagkatapos ay magpapasalamat ako sa CEO sa ngalan ni Wendy sa ngayon. Umiti si Harvey at sinabi, "Ipaalala mo kay Wendy Sorrell na isapuso niya ang trabaho niya sa magaling niyang pag-arte. Hindi niya kailangan maging magalang dahil lang sa asawa ko si Mandy. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan kami magiging mag-asawa." Nang sinabi niya ito, bamantong hininga si Harvey York. Totoo ang nararamdaman niya para kay Mandy, subalit, maraming bagay sa buhay ko ang dapat isaalang-alang at panatilihing lihim ang aking pagkakakilanlan sa mga Zimmer. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ni Mandy kung sino talaga ako sa buhay niya. Kung sakaling hindi magbabago ang damdamin niya para sa akin, hanggang sa huli ng yugto ng kwentong ito, andito lang ako sa likod niya para suportahan siya. Hanggang dumating ang araw na malalaman niya kung sino ang asawa niya na minaliit ng pamilya niya at ng iba pa. Sa sandaling iyon napansin ni Yvonne na nanahimik si Harvey York. Pero nang marinig niya ang huling mga sinabi ni Harvey, napaisip at nagulat si Yvonne Xavier. Tila hindi niya matanggap ang mga naunang bahagi ng mga sinabi ni Harvey. "CEO, ikaw, gusto mo siyang hiwalayan. May kakaiba ba?" Na gusto ko siyang hiwalayan. Habang nakatingin sa labas ng may malayong titig, napabuntong hininga ulit si Harvey York. Inaamin kong totoo ang nararamdaman ko sa kanya, ngunit siya, hindi kayang tapusin ni Harvey York ang kanyang sinasabi. Inassume niya na may konting pagtingin si Mandy sa kanya. Ngayon lamang niya napagtanto na ang nararamdaman ni Mandy para sa kanya ay mas malapit sa pagiging magkapamilya kaysa sa mag-asawa. Parang kung paano ka nag-alaga ng isang tuta, at lalaki ang pakiramdam mo sa tuta paglipas ng panahon. Sa kabila niyon, naramdaman ni Harvey York na hindi pa siya makakagawa ng desisyon kung sakaling dumating ang sandaling iyon. Nang makita kung gaano kamiserable at kalungkot si Harvey, tila nagulat si Yvonne. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsalita pa. Matapos mag-isip, tanong niya, "May nakausap na ako para ayusin ang furniture para sa bedroom. Kaso, hindi magiging mabilis ang pagsasaayos ng bathroom. Aabutin niyon ng ilang araw, bakit hindi ka muna magpalipas sa bahay ko sa ngayon?" Si Yvonne na bahagyang kinagat ang mga labi nito ng tahimik. Hindi na masama, nilabas ni Harvey York ang kanyang phone at tiningnan ito. Ngayon ay dalawa ang phone na pag-aari niya, isang nagkakahalaga ng $12,000 for office use, at ang luma niyang phone na nag-iisang regalong natanggap niya mula kay Mandy Zimmer. Lahat ng numerong nakasave sa kanyang lumang phone ay mga private number.
Hindi siya tinext o tinawagan man lang ni Mandy sa kabila ng mahabang panahon. Kapag malapit na ang oras, ihatid mo ako sa bangko, kailangan kong itaas ang maximum withdrawal limit ng Amex Black Card ko. Kung hindi man, hindi ako makakapag-withdraw tulad ng dati. Naalala niya kung gaano ka-awkward ang nangyari kagabi nang binili niya ang kanyang phone. Mas mabuti para sa kanya, kung aayusin niya kaagad ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Di nagtagal ay nakasakay si Yvonne sa kanyang Bentley, hinatid si Harvey York sa main entrance ng Nimhi City Commercial Bank. Sa kasamaang palad, wala siyang mahanap na pwedeng paradahan ng kotse sa sandaling iyon. Hintayin mo na lang ako dito, babalik ako kaagad pagkatapos kong ayusin ang maliit na bagay na ito. Sabi ni Harvey York at kusa siyang lumabas ng kotse. Wala masyadong mga bisita sa bangko dahil weekend, at ang VIP passage ay hindi rin bukas. Dahil doon, nagpa siya si Harvey York na pumila, di nagtagal, siya na ang nasa counter. Paano ko kayo matutulungan, sir? Isang babaeng nasa likod ng front desk ang nagtanong, habang nakasuot ng isang pekeng ngiti sa kanyang mukha. Sabi ni Harvey York, pumunta ako para i-adjust ang withdrawal limit ng card ko. Mabilis na nawala ang pekeng ngiti sa kanyang mukha nang malaman niyang ang request ay walang kinalaman sa saving o pag-manage ng pera. Malamig niyang sagot, "Sir, pwede mong i-adjust ang withdrawal limit online kaysa pumila dito at i-request ito sa front desk." Kinamot ni Harvey York ang likuran ng kanyang ulo, masyadong mataas ang withdrawal limit na siniset ko kaya hindi ito magagawa online. Sa likod ng cashier bahagyang sumimangot si Sherry Wilson. Sino siya sa inaakala niya? Ang maximum withdrawal limit na pwedeng iset online ay $15,000. Wala sa hitsura ng lalaking ito ang gagastos ng higit sa $15,000 kada buwan. Umiti si Sherry Wilson, malamig ang kanyang mga mata. "Pasensya na sir, gaano kataas ang gusto mong cash out limit? Hindi kami tumatanggap ng below $15,000 dito." Tila natulala si Harvey York, anong pag-uugali ito, para abalahin siya tungkol sa isang maliit na bagay. Sagot niya, "Hanggang magkano mo kayang itaas ang limit kung gayon?" $15 million, dagdag pa ni Sherry Wilson, "Kailangan mo ng ganoong halaga sir." "Sige, $15 million, malinaw na sinabi ni Harvey York. "What, fucking shit, nagbibiro ka ba?" Hindi mapigilan ni Sherry Wilson ang kanyang tawa at tiningnan si Harvey York. "Sir, kung umaarte ka sa kung anumang on-stage drama, pwede ka nang umalis at kumaliwa papuntang Nimhi Broadcast TV station. Bangko ito, hindi lugar para gumawa ka ng kalokohan." Tila naubos na ang pasensya ni Harvey York, at kinuha niya ang kanyang Amex Black Card at hinagis ito sa counter, at sinabi, "Kung ganoon pala, pakigawan mo ako ng transfer check, gusto kong i-transfer lahat ng pera ng card na ito." "Ha? Tingnan mo ang pulubing ito na binabanggit ang transfer check, ikaw?" Mayabang siyang ngumiti, habang nagsasalita siya, tiningnan niya ang bank card, kaagad siyang nanginag at nanlamig ang kanyang katawan. Kabanata 129. Isang Amex Black Card, ang card ng nasa harap niya ay ang legendary Amex Black Card. Wala pang 5 piraso ang Amex Black Card sa buong lungsod ng Nimhi. Sino mang nagmamay-ari ng card na ito ay isang taong kilalang-kilala at kagalang-galang. Isa siyang napakahusay na tao, sino ba siya talaga? Pero ang kanyang hitsura ay napakasimple lang, isa ba siyang low-profile na mayamang lalaki? Kahit na iniisip niya ito, pinakalma ni Sherry Wilson ang kanyang sarili. Napakakonti lang ng mga Amex Black Card holder, at may special customer service counter ang bangko para sa privacy ng mga customer na ito. Imposibleng pumunta at pumila sila para lang mag-request na taasan ang withdrawal amount nila. Isa pa, prestihiyoso ang mga customer na ito na nakabihis ng mag-agarang damit. Hindi sila magsasayang ng oras para pumila sa isang maliit na cashier tulad nito. May naisip si Sherry Wilson, either peke o ninakaw ang card na ito. May lakas ng loob ang mga tao ngayon na gawin ito. Habang nakatingin kay Harvey York, umiling si Sherry Wilson. Lalo pang kumulubot ang kanyang mga labi sa pagkasuklam. Sa sumunod na sandali, pinindot ni Sherry Wilson ang emergency alarm. Di nagtagal, nag-activate ang mga sirena sa paligid ng bangko at ilang mga armadong buwardiya ang lumabas mula sa mga sulok. Nagulat si Harvey sa eksena, "Ano ito?
Bawal kayong mag-cash out sa bangkong ito. Papatayin ang sinumang magta-transfer ng pera nila palabas ng bangkong ito. Nang mapansin ang pagbabago sa facial expression ni Harvey, tinapik ni Sherry Wilson ang kanyang likod para dito. Tumayo siya at tumingin kay Harvey York habang nakangisi. So, tama ang hula ko, isa kang magnanakaw, pero pusta ko hindi mo alam na meron lang kaming 5 Amex Black Card sa buong lungsod ng Nimhi. Isang importanteng tao, ang card holder nito, hindi isang pulubing tulad mo. Natuwa si Sherry Wilson sa kanyang sarili, hindi niya inaasahang makakahuli siya ng magnanakaw sa kanyang buong working career. Iniisip niya kung paano siya tatrituhin ng magnate na nagmamay-ari ng card na yon. May tsansa siya para umangat sa social ladder, naging excited siya kung gaano siya kaswerte na makakuha ng ganoong pagkakataon ngayon. Sabay-sabay na umatras ang mga customer na nag-aayos ng kailangang mga transaksyon sa bangko, habang nakatingin kay Harvey York na may guarded expression. Isang babaeng balot sa mga diamant at hiyas mula ulo hanggang paa ang sumigaw. Ano ito? Hindi ba ang bangkong ito ang safest bank sa buong lungsod? At ngayon may kasama tayong magnanakaw. Oo, kung magkaroon kami ng anumang mga danyos, paano nyo kami babayaran? Kaya mo bang tiisin ang mga kahihinatnan nito? Ipadampat mo siya sa mga pulis ngayon din. Ang lahat sa paligid ay nakatingin kay Harvey York na may pagkasuklam. Ang mga magnanakaw talaga ang pinakamasama, rinig ang ingay mula sa madla, at hindi ito matitiis pa ni Harvey York. Sa palagay mo ba dahil lamang walang Amex card ang pobreng tulad mo ay hindi na pwedeng magkaroon ang iba nito? Mayabang nang umisi si Sherry Wilson, ano ngayon? Sinasabi mo ba na ikaw ay isang mayamang low-key? Alam mo mismo sa sarili mo kung ninakaw mo ang Amex Black Card na ito o hindi. Nagsimulang magtipon ang mga tao at paligiran sila. Maging ang guard ay nakalabas ang kanilang mga shotgun grenades ammunition. Habang nakatayo sila roon, nakahandang tawagan ang mga pulis anumang sandali. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakabihis ng business attire at nakatali ng high ponytail ang buhok ang nagmamadaling lumabas mula sa madla. CEO, ayos ka lang ba? Kita sa buong mukha ni Yvonne Xavier ang pag-aalala. Anong nangyari? Kakatapos ko lang iparada ang sasakyan. Tumingin siya sa mga guard sa paligid at sinabi, siya ang CEO ng aming kumpanya. Paano siya naging magnanakaw? Hindi nakakibo si Yvonne Xavier sa gulat. Pagkatapos niyang makahanap ng parking slot sa wakas, may nagsabi sa kanyang may magnanakaw sa loob ng bangko. Ang sumunod na alam niya, binansagang magnanakaw si Harvey York. Anong kalokohan iyon? Humigit kumulang $10 billion ang halaga ng yaman ni Harvey York. Kung magnanakaw man siya, ang nanakawin niya mismo ay ang puso ng iba. Nang makita ang presensya ni Yvonne Xavier, nagulat si Harvey. Hindi ba sinabi ko sa kanya na maghintay sa kotse, ano ang ginagawa niya rito? Wow! Maraming lalaki ang napatingin kay Yvonne Xavier sa kanyang pagdating. Sa kanyang magandang mukha at malulusog na mga dibdib, isa siyang magandang tanawin. Lalo pa siyang nagmukhang bata at kaakit-akit sa kanyang high ponytail. Sa sandaling iyon, naglakad siya sa kanyang takong upang tumayo sa tabi ni Harvey York. Hindi mapigilan ni Sherry Wilson na sabihing, tumingin ka rito, magandang binibini. Nakikita ko kung gaano kakaganda at ka-elegante, sa palagay ko ay inakit ka ng lalaking ito, hindi ba? Halatang isang walang kwentang pulubi ang lalaking ito, naglakas loob siyang nagnakaw ng Amex card kung saang lupalop, masyadong malaki ang halaga ng pera sa card na ito na pwede siyang makulong ng habang buhay, umalis ka na kung ako sayo, sayang naman kung pati ang isang magandang babaeng tulad mo ay kasamang makukulong. Kabanata 130, habang nagsasalita siya, tumawa si Sherry Wilson sa kanyang isipan. Ang hitsura, katawan at kagandahan ni Yvonne Xavier ay hindi lamang higit na mas mataas ang antas sa kanya. Naiingit si Sherry, ngunit ayaw niyang aminin ito, ibang klase ang magnanakaw na ito. Nagawa niyang magsinungaling sa mga tao na isa siyang CEO, gaano kawalang hiya ang lalaking ito. Itinuon ni Yvonne Xavier ang kanyang tingin kay Sherry Wilson at sinabi sa isang seryosong tono, mag-ingat ka sana sa mga sinasabi mo. Siya ang CEO ng kumpanya mo, kung patuloy kang magiging bastos, wala lang sa amin ang magbukas ng bank account sa ibang bangko. Maganda ang reputasyon ng bangko niyo, pero may mga iba pang bangko sa lungsod.
Nag-invest ng milyon-milyong dolyar ang minamahal naming CEO nang hindi man lang pumipikit, at tinawag mo siyang magnanakaw. Grabe na ang birong ito, tiningnan ni Sherry Wilson si Yvonne Xavier mula ulo hanggang paa at mapanlait siyang sumagot, dapat ba kitang paniwalaan sa sinasabi mong hindi siya magnanakaw? Alam mo ba kung ano ang isang Amex Black Card? Ang mga tao lamang na merong bilyon-bilyong dolyar sa aming bangko ang may pribilehiyo na makahawak nito. Paano mo nagawang maniwala na ang lalaking ito na mukhang pulubi ay may ganoong halaga ng pera? Kung hindi ito ninakaw, ano pa ito napulot lang ba sa tabi ng kalsada? Kinunot ni Yvonne Xavier ang kanyang mga kilay, pwede bang tumigil ka na sa mga kalokohan mo? Madali mo lang ma-check ang identity ng card owner sa pagpasok ng password, bakit hindi mo pa subukan sa kanya nang malaman nating lahat, di ba? Nang marinig ito, ngumisi si Sherry Wilson at malakas niyang sinabi, i-check ang card at password. Hindi mo ba alam na konektado ang card sa phone ng may-ari? Kapag may mag-access ng card details, may notification na lilitaw. Paano kung iisipin ng may-ari na hindi sila ginag-alang ng aming bangko? Hindi ito kasing dali ng iniisip mo, sa palagay mo ba kaya mong gawin lahat dahil lang may maganda kang hitsura? Walang tigil sa pag-uusap ang mga tao sa paligid matapos marinig ang mga sinabi ni Sherry Wilson. Walang muwang masyado ang babaeng ito, sayang ang kanyang kagandahan. Paano siya naniniwalang ang mukhang pulubing ito ay isang CEO? Sa oras na iyon, ang chief manager ng bangko, isang middle-aged na lalaki na may malaking tiyan, ang lumapit habang nasa likuran niya ang kanyang mga kamay. Napansin niya ang sitwasyon at sumimangot, ano ang nangyayari dito? Mabilis na sumagot si Sherry Wilson, Chief Manager, ninakaw ng taong ito ang Amex Black Card sa isa sa mga VIP natin at sinubukan tayong lokohin. Ano? Amex Black Card? Tumulo ang pawis sa noo ng Chief Manager habang nagsimula siyang maging balisa. Magiging malaking issue ito kung mawala ang Amex Black Card ng isa sa mga VIP. Ibinaling niya ang tingin kay Harvey York at sa Amex Black Card na hawak niya, at huminga ng malalim. Security, damputin siya, at dalhin sa security room bago kontakin ang card owner. Agad na inutos ng chief manager, naging masungit ang kanyang mukha. Pag-iisipan ko kung tatawag ako ng mga pulis o hindi. Ilang mga security guard ang pinalibutan si Harvey, nakakatakot ang kanilang mga hitsura. May isa sa kanila ang nakatutok ang baril sa noo mismo niya. Napangiwi si Harvey York sa sandaling iyon, pero hindi niya pinansin ang mga security guard sa simula pa lang. Dahil nandoon si Yvonne, kung pumutok ang kahit anong mga baril doon, hindi siya sigurado kung magagawa niyang protektahan si Yvonne. Hindi niya sinubukang pumalag, sinunod niya ang security. Ikaw ang chief manager, paano mo nagawang damputin siya nang hindi mo na inimbestigahan ang bagay na ito? Galit na sabi ni Yvonne, alam mo ba kung gaano kalaking problema ito? Tapos ka na, miss, naglakad si Sherry Wilson palapit kay Yvonne at masayang sinabi, bakit nagpapanggap ka pa rin ngayong dinala na ang lalaking iyon? Kung ipagpapatuloy nito, ipapadampat ka rin namin sa panggugulo dito sa bangko. Oh, damputin niyo rin ako ngayon. Sa tingin mo ba makakayanan mo ang mga kahihinatnan nito? Galit na sinigaw ni Yvonne, maging ang presidente ng bangkong ito ay nirerespeto kami. Sino ka sa inaakala mo? Kinaway ng chief manager ang kanyang braso, at nakakunot ang kanyang mga kilay. Dalhin niyo rin siya sa security room, tatawagan ko na ngayon ang may-ari ng card. Di nagtagal, dinala sa security room si Yvonne Xavier para samahan si Harvey York. Creak, pumasok si Sherry Wilson sa security room na nakakrus ang kanyang mga braso at tumingin sa kanila. Heto ang payo ko sa inyong dalawa, kung magagawa niyong makalabas dito ng ligtas, huwag niyo na subukang magnakaw uli. At ibalik niyo ang card sa amin sa susunod na makapulot ulit kayo sa halip na manloko ng iba para makakuha ng pera. Ibigay muna sa akin ang card ngayon, ang lakas pa rin ng loob mong hawakan yan, gamit ang marurumi mong mga kamay. Sa palagay mo ba hindi ka pa guilty sa mga krimen mo? Hindi pinansin ni Harvey York si Sherry Wilson at lumingon kay Yvonne Xavier, ayos ka lang ba? Ngayong nahuli na rin siya, hindi ako pwedeng padalos-dalos, kung hindi, bagsak lahat ng mga security guard ngayon, naiinip na ako. Ang tagal naman tumawag ng chief manager niyo sa tunay na may-ari ng Amex Black Card, sabi ni Harvey na nakatingin kay Sherry Wilson.
Please like, share and subscribe for more novel stories to uploads.